So welcome back guys sa ating YouTube channel and for today's vlog, pag-uusapan naman po natin kung ano-ano ba yung mga benefits na makukuha mula sa SSS. Let's start with SSS sickness benefit. Ano nga ba itong sickness benefit? Okay. Ang sickness benefit ay isang daily cash allowance na binibigay sa SSS member para sa bilang ng mga araw na hindi siya nakapagtrabaho dahil sa siya ay nagkasakit o kaya siya ay na-injure. Okay? So, ano nga ba yung requirements para makaklaim ng sickness benefits? Well, kailangan na confine ka ng at least 4 days. And then, nakapagbigay ka ng notification, sickness notification sa iyong employer or kung hindi ka naman employed sa SSS. At ikaw ay nakapagbayad ng at least 3 monthly contributions sa loob ng 12-month period preceding yung semester ng iyong sickness or injury. Ngayon kung employed ka naman, ito yung additional requirement, dapat wala ka ng sick leave or naubos mo na yung sick leave mo na provided ng company, yung sick leave with pay. Yung confined for at least 4 days, ibig lang bang sabihin nun, hospital confinement? Papaano kung sa bahay ka lang, hindi ka ba qualified sa SSS sickness benefit? Qualified pa rin po. Okay? Pwedeng home confinement for at least 4 days or hospital confinement. Kung ikaw ay isang empleyado mo na magkiklaim ng SSS sickness benefit, kailan mo dapat i-notify ang iyong kumpanya o sa employer regarding sa SSS sickness notification? Within 5 days mula nang ikay magkasakit, dapat i-notify mo na sa employer. Okay? And then after nun, sa employer naman, within 5 days, ino-notify niya si SSS. Anong mangyayari kapag late nag-notify sa employee sa kanyang employer? Made-deny ba yung kanyang sickness benefit? Hindi. Pero dahil may sinusunod tayong 5-day notice, mababawasan yung kiniklaim mong SSS sickness benefit. Halimbawa, nagkasakit ka ng January 11. Okay? At ang kiniklaim mong period of confinement ay 7 days. Okay? Pero, nagbigay ka ng notice noong January 18. So, late ka na ng 2 araw. So, dahil may 5-day notice, ang ika-count lang ni SSS ay mula January 13 hanggang 17. Once ma-approve ni SSS yung iyong sickness benefit application, i-a-advance na employer. Ngayon, kapag natanggap na ni employee yung advanced payment mula sa kumpanya, i-confirm niya ngayon within 7 working days mula sa araw ng pag-send ni SSS ng email kay employee. Itong confirmation na to, kailangan itong gawin ni employee para ma-reimburse naman si employer ni SSS doon sa in-advance niya. Kasi itong sickness benefit na to ay i-advance na employer sa kanyang employee, okay? And then si employer magfa-file ngayon ng reimbursement mula kay SSS. So kailangan i-confirm na employee through email na natanggap na nga niya yung advance payment mula sa kanyang employer. Ngayon, paano naman kung si employee ay meron pa siyang sick leave mula sa kumpanya? Sick leave with pay ha? Pwede pa ba siyang mag-apply ng sickness benefit? Hindi po. Kasi isa sa mga requirement, dapat naubos mo na yung company sick leave with pay. So, kailan ba natin pwedeng i-file itong sickness benefit? Halimbawa, nagkasakit tayo noong 2015. Pwede pa bang i-file ngayong 2024? Hindi na po. Kasi meron lamang tayong 1 year mula sa pagkakasakit, mula sa start ng pagkakasakit para ma-file yung sickness benefit kung ikaw ay under home confinement. Ngayon, kung hospital confinement naman, within 1 year mula sa date ng iyong discharge sa hospital. So, meron lamang po tayong 1 taon ha, counted mula nung ikaw ay nagkasakit kung home confinement ka. Or mula noong ikaw ay lumabas sa ospital
1 year, doon magka-count yung 1 year. Ngayon halimbawa yung sakit na employee ay stroke and 5 buwan na siya na naka-confine sa kanilang bahay, home confinement siya. Pwede ba siyang mag-claim ng sickness benefit na 5 buwan or 150 days? Hindi po. Kasi ang maximum lamang na pwedeng mag-claim na sickness benefit in 1 calendar year ay maximum na 120 days. Ngayon kung hindi ka naka-avail ng sickness benefit for a maximum of 120 days, halimbawa 20 days lang yung na-avail mo for the calendar year 2023, ibig bang sabihin sa 2024, yung 100 na hindi mo na-avail last year, pwedeng madagdag this year? Hindi po. Hindi siya naka-carry over. Okay, so paano naman halimbawa kung nagkasakit siya, na-stroke siya for 120 days for 2022. Ngayon, another 120 days ng 2023. Pagdating ng 2024, pwede ba uli siyang mag-claim ng sickness benefit on the same illness parehong sakit? Hindi na po. Kasi lumampas na ng 240 days. So, 120 days noong 2022, 120 days noong 2023. So, lampas na ng 240 days. Kung magkiklaim pa siya uli ngayong 2024, papasok na po ito sa disability benefit. Iba naman na po yung requirements doon. So, magkano po ba ang amount ng sickness benefit kada araw? Equivalent po ito ng 90% ng average daily salary credit ng isang SSS member. So, paano ba makuha yung average daily salary credit? Okay. So, kanina nabanggit natin na dapat meron siyang 12 buwan na hulog bago o before ng semester ng kanyang pagkakasakit. So, doon sa 12 buwan na yon, kunin mo yung 6 na highest monthly salary credit. Kung ano yung pinakamataas, okay? Kunin mo yung 6 doon. Ngayon, yung 6 na total monthly salary credit, i-divide mo sa 180 para makuha mo yung average daily salary credit. Kapag nakuha mo na yung average daily salary credit, i-multiply mo ngayon nito ng 90%, iyon na ang makukuha mong sickness benefit per day, kada araw ng iyong confinement, whether home confinement or hospital confinement. Pwede nga rin palang mag-file ng sickness notification online, okay? Through my.sss account ng empleyado. Okay, sana nakatulong tayo o nakapagbigay ng dagdag kaalaman. And kung meron pa kayong ibang katanungan, lalo na sa detalye ng computation ng sickness benefit, kasi merong tinatawag na semester ng contingency, ganon, or meron ding quarter, okay, i-comment nyo lang and then susubukan nating sagutin. So nga pala, yung semester prior to contingency, ito yung 2 quarters, okay? Sama dito yung quarter kung kailan ka nagkasakit o na-injure. So kung halimbawa nagkasakit ka June 1, yung semester ng iyong contingency is from January to June. So ayun, para sa iba pang mga katanungan o detalye, mag-comment down below na lang po kayo sa ating vlog and subukan po nating sagutin once na nabasa natin.